Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada alas 7, maghahatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Kasama si Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Abdul Rauf Makakua sa Philippine Delegation na dumalo sa 7th BIMP-EAGA Chief Ministers, Governors and Local Governments Forum na ginanap sa Davao City. Naroon din ang mga matataas na lider ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Pinangunahan ni Chief Minister Makakua ang delegasyon ng Pilipinas kung saan binigyang diin ito sa pagtitipon ng pag-unlad ng kooperasyon sa rehiyon na nakaangkla sa moral governance, makabuluhang samahan at usaping pangkapayapaan na patuloy na nagbubukas ng mga oportunidad para sa kaunlaran sa rehiyon at malawak na East ASEAN sub-region. Sinabi rin ito sa forum na ang samahan ay mas nagpapatatag ng connectivity, advanced digital transformation, agricultural innovation at maging ang climate resilience. Sa tulong din ng mas malalim na ugnayan sa pagitan ng mga local leaders ay nabuo ang mga kondisyon para sa inclusive and sustainable development na akma sa aspirasyon ng BIMP-EAGA Vision 2035. Sa pamamagitan din aniya ng kolaborasyon, pagkakaisa at moral governance, mas nanibibigyan ng lakas ang komunidad at na makatulong sa ninanais na isang mas matatag na Bangsamoro at mas malakas sa Mindanao. Kasabay nito, nanumpa naman si Chief Minister Makakua bilang bagong miyembro ng Mindanao Development Authority Board of Directors. Ang pagkakatalaga kay CM Makakua ay nagpapalakas sa aktibong partisipasyon ng Bangsamoro Government sa paghubog ng regional at inter-regional development agenda para sa Mindanao. Kasama rin niyang nanumpa bilang bagong miyembro ng NINDA Board sina Governor Nilo de Mere Jr. ng RDC Region 13 at Governor Emilu Talino Mendoza ng RDC Region 12. Sa pagpapatuloy ng BTA Regular Session No. 112, tinalakay ng Bangsamoro Parliament ang mga panukalang naglalayong palakasin ng serbisyo publiko at pag-unlad ng rehiyon. Narito ang report. Inaprubahan sa ikalawang pagbasa ang Bangsamoro Nutrition Commission Act na magtatatag ng ahensyang tututok sa nutrisyon, kalusugan at food security. Binuksan din ang period of debate at interpellation para sa Bangsamoro Revenue Code, ang huling priority code sa ilalim ng transition period. Pinagtibay rin ng resolusyon na nag-uutos sa pagpapabilis ng pag-issue ng safe conduct passes para sa mga kwalipikadong amnesty applicants mula sa MILF at MNLF. 8 pang panukala ang iniharap sa unang pagbasa, habang 3 ang ipinadala sa kani-kanilang komite para sa mas malalim na deliberasyon. Kabilang dito ang Parliament Bill No. 399 o Bangsamoro CSO Engagement and Empowerment Act of 2025 ni MP Abdul Basit Benito na nagtatatag ng Bangsamoro CSO Coordination Office sa ilalim ng Office of the Chief Minister. Itinalakay rin ang panukala ni MP Rasul Mitmog Jr. na naglalayong pahintulutan ng paggamit sa susunod na taon ng mga hindi nagamit na development allocations upang tugunan ang pagkaantala ng mga proyekto. Iprinisenta rin sa Parliament Bill No. 401 ni MP Susana Anayati na magtatakda ng legal framework para sa proteksyong pang-consumer at lilikha sa Bangsamoro Consumer Protection Council. Kasunod nito, inihain ni Anayatin, Hashimi Dilangalen at Ibrahim Ibay ang Ramadan Bonus Act of 2025 na magbibigay ng hindi bababa sa 10,000 pesos taunang bonus sa mga kwalipikadong empleyado bago ang banal na buwan ng Ramadan. Tinalakay rin ng BTA Gratuity Fund Act na nagbibigay ng one-time incentive para sa mga empleyadong tumulong sa pagtatatag ng BARM. Iniharap din ni MP Froilin Mendoza ang panukalang pagtatatag ng mga sanctuary area para sa kababaihan, bata, matatanda at iba pang komunidad na biktima ng karahasan. Samantala, iprinisenta ni MP Butch Malang ang panukalang nagtatayo ng drug-dependent treatment and rehabilitation centers bilang tugon sa kakulangan ng government-owned rehab facilities sa rehiyon. Sa huli, ipinakilala ni MP Nagib Senarimbo ang panukalang pagtatatag ng 200-bed Bangsamoro Children's Hospital sa Cotabato City para sa mas komprehensibong serbisyong medikal para sa mga batang Bangsamoro. Sa kabuuan, ipinakita ng sesyon ng mas pinaigting na pagtutok ng Bangsamoro Parliament sa mga programang naglalayong mapabuti ang kalusugan, kabuhayan, karapatan at kabuuang kagalingan ng mamamayan sa gitna ng pagpapatuloy ng transition period.
Sa layunin itong mabigyang tulong at muling makabangon ang mga internally displaced persons sa lungsod ng Marawi, patuloy pa rin sa paghahatid at pagsasagawa ng mga libreng serbisyong medikal ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation Program. Umabot sa 49 IDPs mula sa Most Affected Areas o MAA sa Marawi City kabilang ang mga matatanda, adults at mga bata ang nakatanggap ng libreng check-up, mga gamot at health education sa isinagawang on-site medical mission na pinangunahan ng BARM MRP sa Tuca Marinaut, Marawi City. Sa pamamagitan ng ongoing healthcare missions na isinasagawa, patuloy ang BARM MRP sa pagbibigay suporta sa pagbangon at pagpapabuti ng kalagayan ng mga pamilya ng IDP sa lungsod bilang bahagi ng malawakang rehabilitation efforts ng Office of the Chief Minister. Ang BARM MRP ay isa sa mga special programs sa ilalim ng 12-point priority agenda ng punong ministro ng pamahalaang Bangsamoro. Patuloy na naninindigan sa pangako nito sa rehabilitation at pagbawi ng Marawi City. Umabot sa mahigit 100 persons with disability sa Turtle Islands ang nakabenepisyo sa tulong pinansyal na ipinamahagi ng Ministry of Social Service and Development sa pamamagitan ng house-to-house clustered payout para sa Kalinga para sa May Kapansanan program mula November 10 hanggang 13, 2025. Sa ilalim ng programa, bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 500 pesos buwanang financial assistance upang makatulong sa pagbili ng pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Sa kabuang bilang ng mga nakatanggap, 79 ay nagmula sa Barangay Taganak habang 21 naman ay mula sa Barangay Likod, Bacau. Patuloy pang isasagawa ang payout sa parehong barangay sa mga darating na araw upang masiguro na lahat ng kwalipikadong PWDs ay mabigyan ng nararapat na tulong. Samantala, nakabenepisyo ang 97 indigent solo parents sa bayan ng Ditsaan, Ramain matapos matagumpay na maipamahagi ng Ministry of Social Services and Development ang buwanang tulong pinansyal sa ilalim ng Dakila Bangsamoro Program noong November 10, 2025. Bawat solo parent ay tumanggap ng 1,000 kada buwan bilang suporta upang matustusan ang makahalagang pangangailangan ng kanilang pamilya, gaya ng pagkain, gamot, edukasyon at iba pang gastusin sa pang-araw-araw. Sa pamamagitan ng Dakila Bangsamoro Program, pinagtitibay ng MSSD ang kanilang mandato na mabigyan ng sapat na tulong at pagkalinga ang mga solo parents sa rehiyon upang masiguro na hindi sila nag-iisa sa pagharap sa mga hamon ng pagtaguyod ng pamilya. Upang mas mapalakas pa ang lokal na kapasidad sa pagpapasya ng mga dulangan manobo, nagsagawa ng finalization right shop on the formulation of the Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan ang matagumpay na isinagawa ng Ancestral Domain Division ng Ministry of Indigenous Peoples Affairs kaagapay ang komunidad ng Dulangan Manobo Researchers at Technical Working Group mula sa Barangay Tubac, Ampatuan at 4 na sitio ng San Jose, South UP, Maguindanao del Sur. Ang naturang aktibidad ay pinondohan sa ilalim ng United Nations Development Program Philippines na nagsilbing isang malaki at makabuluhang milestone para sa Duilangan Manobo Indigenous Cultural Community kung saan nabigyan sila ng kakayahan upang mapangalagaan ang development priorities ng kanilang komunidad at mapalakas ang kanilang kapasidad sa isang informed at inclusive decision-making. Ang inisyatibong ito ay hindi lamang naglalayong mapaunlad at makamit ang isang sustainable at inklusibong kaunlaran para sa mga IP communities. Bagkos ay isa ring paraan upang muling pagtibayin ang kanilang right to self-determination, cultural preservation at ancestral domain governance. Ipinamalas ng Ministry of Health ang kanilang Climate Resilient Nutrition Program sa Climate and Health Action Networks for Good Governance and Community Empowerment o CHANGE Forum, na kilala rin bilang Health and Climate Change Regional Forum. Bilang kauna-unahang pambansang platapormang tumutugon sa koneksyon ng climate change at kalusugan, pinagsama ng forum ang mga kinatawan mula sa pamahalaan, pribadong sektor, civil society, akademya, international partners, at mga komunidad na kabilang sa vulnerable groups upang talakayin ang lumalalang banta ng climate change sa kalusugan, lalo na sa mga bata, nakakatanda, persons with disabilities at indigenous peoples. Sa aktibong pakikilahok nito sa Change Forum, pinagtibay ng MOH ang kanilang paninindigan sa pagtataguyod ng sustainable, makatarungan at climate-resilient health systems na nagpapatibay sa mga komunidad at nangangalaga sa kinabukasan ng mga Bangsamoro.
Sa ating probinsya updates, inlunsad ng Basilan Provincial Government ang sagip kalikasan matapos lagdaan ni Basilan Governor Mujib Hataman ang Executive Order No. 19 na naglalayong pangalagaan ang kalikasan at makakalikasang kabuhayan para sa mga komunidad sa lalawigan. Ang programang ito ng probinsya ay naglalayong protektahan ang gubat, ilog at baybayin habang tinitiyak na may sustainable livelihood ang mga komunidad. Nilalayon din ito ang illegal activities at pagpapanumbalik ng mga kagubatan at tamang pangangalaga sa mga watershed at mga coastal at marine areas. Kasabay nito, ilulunsad ang mga kabuhayang tulad ng agroforestry, organic agriculture at community-based ecotourism, kasama ang training, basic tools at market support. Bahagi ito ng Basilan Helps bilang tugon sa mga isyong lumitaw sa konsultasyon tulad ng illegal logging sa Sampinit na nakaapekto sa kabuhayan ng maraming pamilya. Sa ilalim ng EO19, bubuuin ang Sagip Kalikasan Council na pangungunahan ni Governor Hataman kasama ang Provincial Environmental and Natural Resources Office bilang co-chair. Kabilang sa council ang mga kinatawan ng sangguniang panlalawigan, provincial planning, budget at legal offices at mga water districts sa Isawad, Mawad at Lamwad at partners mula sa civil society at pribadong sektor. Magbabalangkas din ang Council ng Provincial Environmental Protection and Sustainable Livelihood Framework Plan at ang pagsasagawa ng capacity building para sa LGUs at komunidad. Naglaan naman ang provincial government ng 1.2 million pesos na pondo para sa inventory at rehabilitasyon ng kagubatan at ipinatupad ang pagsasara ng mga sawmill sa apektadong lugar. Magsasagawa naman ng tree growing activities bilang bahagi ng Mindanao Week of Peace. Samantala, formal nang na-turnover ng provincial government ng Tawi-Tawi ang 100-unit housing project para sa mga Badjao community sa Dotong, Simunol, Tawi-Tawi. Pinangunahan ni Tawi-Tawi Governor Mang Sali ang turnover ceremony ng housing project. Ang naturang proyekto ay naisakatuparan sa pagtulungan ng BARMM government, kung saan implementing agency ang provincial government sa ilalim ng Memorandum of Agreement na nilagdaan sa pagitan ng Ministry of Public Works. Ang modernong stilt houses ay ang kauna-unahang infrastructure development sa Madinatul, Badjao o City of Badjao Complex na matatagpuan sa Barangay Dotong ng Simunol. Kasabay naman ng turnover ay nagkaroon din ng distribusyon ng bigas at household essentials mula sa mga partner agencies tulad ng Ministry of Social Services and Development. Makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng bansa ang Intertropical Convergence Zone. Sa pagtaya ng Pag-asa, magdadala ito ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinapayuhan ng mga residente, lalo na sa mga mabababang lugar at malapit sa ilog na maging alerto sa posibleng baha at landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at Barm Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng Barm Ready at Barm Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng Barm Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Yana Sanday ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.